Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Praise the Lord! Isang linggo ang lumipas, tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Batiin ang katabi, sabihin mo, pinagpala ako, nandito ka. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ating series, Shadow of Christ. Ngayon po pag-uusapan natin ang huling bahagi. Ito po yung ikapito at last part ng ating series. Tayo pa rin po ay nasa series na The Seven Feasts of Israel, the shadow of Jesus Christ in the Old Testament. Sa buong Biblia, nandun po, isa lang ang mensahe, si Jesus lang. Amen? Sabihin sa katabi, si Jesus lang. Quick review. Tignan natin yung Old Testament and then New Testament. Number 1, Passover. Ito po yung unang pista. Sa Hebrew, Pesach. Matatagpuan po natin yan sa Exodus 12:13. Assignment nyo na lang po yan. Pagmasdan nyo po yung mga verses kung tama para tayo po ay nasa iisang direksyon. Nilagyan ko po yan ng day kasi po sa Hebrew calendar, meron pong 3 buwan silang pinaka-importante. Yung unang buwan, yung Nisan, yung pangatlong buwan, yung Sivan, at yung pang-7 buwan, yung Tishrei. So ito po, ang Passover ay sineselebrate nila ilang araw? Isang araw. Ika-14 ng unang buwan, Nisan. Yan po ay patungkol sa the death of Christ, of Jesus Christ, at ito po yung mga verses sa New Testament. Number 2, unleavened bread. Sa Hebrew word po, ito ay kaghamatsot. Yan po yung mga verses. Ilang araw itong pinagdiriwang? 7 days. Ika-15. 15th day hanggang 22nd day ng unang buwan, Nisan. Yan po ay tumutukoy sa burial of Jesus Christ and our sin. Romans 6:4, 1 Corinthians 5:8. Number 3, first fruits. Ikatlong pista sa Hebrew, Yom HaBikurim. Matatagpuan sa Old Testament, Leviticus 23, verses 10 to 11. Ilang araw pinagdiriwang? Isang araw. Napagitnaan siya. Di ba, 7 araw yung the Feast of the Unleavened Bread. Sa gitna, ika-17th day ng unang buwan, Nisan, nandoon po yung first fruit. Isang araw pinagdiriwang. Ito po ay nagre-refer sa the resurrection of Jesus Christ, justification of our faith. Matatagpuan natin sa 1 Corinthians 15 at 1 Corinthians 12. Number 4, the Feast of the Pentecost or the Feast of the Weeks. Sa Hebrew, Shavuot. Leviticus 23, 15 to 16. Ito po ay pinagdidiriwang ilang araw po? Isang araw. Ika-3rd month ng kalendaryo ng Hebrew, ika-6 na araw, Sivan 6. Ito po ay tumutukoy sa the birth of the church and the outpouring of the Holy Spirit. Nandito tayo ngayon. Nasaan ang banal na Espiritu na nananahan sa ating born-again spirit? Ito po yung mga verses sa Acts 2, verses 1 to 4, and 1 Corinthians 12, verses 12 to 13. Number 5, trumpets, the Feast of the Trumpets. Hebrew, Yom Teruah. Sa Leviticus 23, verses 23 to 24. Ilang araw pinagdiriwang? Isa lang, 1 day. Ika-7 buwan sa kalendaryo nila, Tishrei, unang araw. Ito po ay tumatalakay o tumutukoy sa the rapture of the church. At yan po yung mga verses na nandyan. Number 6, atonement. Sa Hebrew, Yom Kippur. Yan po yung verses sa Old Testament. Ilang araw to? Isang araw din. Ika-10 araw ng ika-7 buwan, 10th ng Tishrei. Tumatalakay o tumutukoy sa the second coming and the battle of the Armageddon. Matthew 24, 27, 42, 44, and Revelation 22, 12. At yung pinakahuli, praise the Lord, purihin ng Diyos. Ang dami na pala nating natutunan. Biyaya ng Panginoon. Amen? Pang-7, ito po, dito tayo magpo-focus.
the Feast of Tabernacles. Sa Hebrew, Sukkot. Leviticus 23, verse 34. Ilang araw ito pinagdiriwang? 7 days. Tishrei 15 hanggang 22. Ito po yung tumatalakay o tumutukoy sa the millennium, the reign of the king. At ang verses po sa New Testament Scriptures, Matthew 19:28, Revelation 20, verse 1 to 15. Pag titignan po natin sa kabuuan, ito po yan. Passover, Pesach, unleavened bread, Kagamatsot, first fruits, Yom Habikurim, Pentecost, Shavuot, trumpets, Yom Teruah, atonement, Yom Kippur, tabernacles, Sukkot. Yung apat po dyan, tapos na. Naganap na po. Tinupad na ng ating Panginoong Jesus. At yung tatlo, talks about the future. Yung Passover, talks about the death of Christ, unleavened bread, burial, first fruit, resurrection, Pentecost, the birth of the church. Ito po yung sa future na aabangan natin at inaasahan. Trumpets, the rapture. Number 6, atonement, second coming. At yung pangpito na ating tatalakay ngayon, tabernacles, millennium. The reign of the king. Tingnan po natin sa diagram. Yan. Para alam natin kung saan pumapasok yan. Diyan po yung Pesach, Kagamatsot, yung apat dyan tapos na. At tayo po ay nandito sa church age. Shavuot, the birth of the church, the outpouring of the Holy Spirit. Yung tatlo dyan na naka-underline, yun ang ating inaasahan. Ang inaasahan natin yung rapture. At after ng rapture, merong 7 taong kapigatian, the 7 years of tribulation. Hindi na natin yung tinalakay, nilaktawan na natin yan. Bakit? Dahil alam naman natin na hindi tayo dyan. Amen. Kapag tinalakay natin yan, aabutin tayo ng 7 years. Di ba? Kaya hindi na natin dadaanan yan. Pero, pwede naman nating aralin some other time. Pero, ba't mo pa aralin kung hindi ka naman dyan? Gusto nyo ba pumunta dyan? After ng rapture, may 7 years tribulation, focus on Israel, and then yung second coming, pagbalik ng Panginoon, ni Jesus, yung rapture, di ba, siya ay nagpakita, pero hindi pa siya bumaba, siya ay nasa clouds. Sinalubong niya ang mga Kristiyano. Doon sa second coming, siya ay umapak na sa Mount of Olives. Nagkaroon ng Battle of Armageddon, and after that, millennial kingdom, Sukkot, and then eternity na. Purihin ng Panginoon. Grabe, no? Ito po yung ating nilakbay sa bundok. Naalala niyo itong bundok na to? Dati, 4 lang yan. Ngayon, akyat na natin. Nandun na tayo sa tuktok. Summit na tayo. Yes. Yes. Gusto mo pa? Gusto pa natin. Palakpakan natin ng Panginoon. Biyaya niya lang, no? Hindi natin namalayan, no? Nandiyan na tayo sa tuktok. Amen. Biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nandito. Hallelujah. Ngayon, magpo-focus po tayo dun sa pinakatuktok, Sukkot. The Feast of Tabernacles, the millennium, the reign of the King. Manalangin po tayo. I-commit natin to kay Lord. Panginoon, salamat po sa isang buong linggo na binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos. Tunay nga, sukdulan ng iyong biyaya. Tapat kang palagi sa amin. Marami kaming dahilan upang magpasalamat sa iyo. We commit everything to you, Lord. Itong pag-aaral namin, ikaw po ang maging tagapagturo namin. Ikaw po ang pumanggitna sa amin. Banal na Espiritu, alam namin na kayo po ang nagtuturo sa amin para maunawa namin ang iyong salita. Ang iyong pong lingkod ay itago mo lamang sa iyong likuran, maging vessel, maging channel of blessing, Panginoon lamang. Ngunit ikaw po ang may taas. Salamat po, O Diyos, lahat ng aming iisipin, gagawin at sasabihin ay magbigay lang ng kapurihan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat. Tandaan po natin, tinitignan natin palagi yung shadow and then yung reality. Yung shadow is the law. Tatagpuan natin sa Hebrews 10:11 and the reality found in Jesus Christ sa Colossians 2, verse 16 to 17. Kaya, binabalikan natin yung Old Testament at titignan natin kung ano yung sinasabi sa New Testament. Yung katuparan. Tandaan natin natupad na. Tayo ay nasa Shavuot.
the birth of the church, tinupad ng Panginoon ni Jesus yung 4 na feast. Sa law, or yung shadow, is the feast. And the reality found in Jesus Christ. Tingnan natin yung shadow. Leviticus 23:33 to 34. Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, The 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles, for 7 days to the Lord. Sa description ng verse na ito, malinaw na malinaw po kung ano yung pangalan ng piyesta or yung pista. Ano pong pangalan? The Feast of Tabernacles. Nakalagay din po dito kung ilang araw isa-celebrate. Ilan po? 7 days. Ito po kasi ay sineselebrate ng mga Israelita dahil nung sila ay tumakas mula sa Ehipto papunta sa Promised Land, sila ay nasa wilderness. Sila ay nakatira sa mga tabernacles, yung sukot. Yung sukot po ay nagmula sa salitang singular word, suka. Means kubol, tent, kubo. Nung sila po ay tumawid sa dagat na pula, nung sila ay papunta sa Promised Land, sila ay tumira doon sa sukot, tabernacles. Kaya ginagawa nila ito hanggang ngayon. Kahit nandun na sila sa syudad, inaalala nila yung kanilang wilderness-like. Tuwing ika-15th day ng Tishrei doon sa Israel, sila ay lalabas sa kanilang tahanan, sila ay magtatayo ng tabernacle, at 7 days silang titira doon. In remembrance sa kanilang paglalakbay, ginawa sa kanila ng Panginoon na hindi sila pinabayaan. Nakatira sila sa kubol in the 15th day of Tishrei. Verse 35, On the first day, there shall be a holy convocation, Mikrae Kodesh. You shall do no customary work on it, Sabbath. Ibig sabihin, Mikrae Kodesh, holy ito, at walang gagawing iba. Sabbath. For 7 days, you shall offer an offering made by fire to the Lord. Tignan po niyo ito. Napaka-interesting po nitong verse na to. On the 8th day, you shall have a holy convocation. Ilang days po ulit in-celebrate yung tabernacles, Feast of Tabernacles? 7 days. Pero sa verse 36, very interesting po, on the 8th day, you shall have a holy convocation. Tapos na yung pista, pero may extension. On the 8th day, Mikrae Kodesh pa rin. And you shall offer an offering made by fire to the Lord. It is sacred assembly, and you shall do no customary work on it. So, Sabat pa rin. So, itong pista na to, yung ika-8 araw, hindi ito pinangalanan dito sa Biblia. Walang specific na tawag, pero nilagay lang, on the 8th day. Anong ibig sabihin ito? Sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan, Shemini Atzeret. Sabihin nyo nga, Shemini Atzeret. Yung Shemini, yan po yung 8 sa Tagalog at 8 sa English. Sa Hebrew, Shemini. Pangilan ka? Shemini. At yung Atzeret naman ay root word niya, Atsar. Ibig sabihin, waiting, nagwe-wait. Atsar. Kaya nga, di ba, pag nakapila ka, nagwe-wait, na-atsar ka, minsan. Ayan. Natatandaan nyo po, Atsar. Atzeret, waiting. At yung pinaka-thought ng meaning, waiting or wait for the new beginning. Eternity. Naalala nyo ba, nung ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, sino lang natira? Yung angkan ni Noah. 5 sila eh. Yung mag-asawang Noah, yung 3 anak niya, si Shem, Ham, at si Japet. At yung 3 anak ng mga anak niya. So, 8 sila. Sa Bible kasi, ang number 8 is a number of new beginning. At naalala nyo rin, natutunan natin, yung 7 covenants. 7 covenants, tinupad ni Jesus yan lahat. Tapos nung natupad niya na, siya ay nag-resurrect. At nasa kanan ng Diyos, binigyan tayo ng pang-8. Ano yun? The new covenant of full grace. Nakahawig? Tapat ang salita ng Panginoon. New beginning to sa atin. Ano ibig sabihin? The merited favor of God through Christ. Kung makikita natin ulit sa timeline, God prophetic timeline, ito po yung kabuuan niyan. Nandito po tayo ngayon sa Shavuot,
naghihintay tayo ng rapture, papasok ang 7 years tribulation, tapos may second coming, tapos after ng second coming, 1,000 taon, maghahari ang Diyos, si Jesus kasama natin. Ito po yung, and on the 8th day, after ng 1,000, ito yung 7th day, yung sukot. Yan po yung sukot. 7th day. On the 8th day, ano yung 8th day, Pastor? Yun po yung Shemini at Seret. Yun yung eternity, new heaven, and new earth. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Tandaan po natin, yung 8th day na yon, new heaven and new earth na po yun. Ang titiran po ng tao ay lupa. Lupa at heaven, dalawa. Pag namatay ang tao, ang Kristiyano, saan pupunta? Heaven. Hindi pa siya makakapunta dito sa earth kasi hindi pa to new. Hihintayin niya pa yung Shemini at Seret na yan. When the time comes, yung Shemini at Seret, dalawa na ang pwedeng puntahan ng tao. New heaven and new earth. At hindi po ito yan, ha? Hindi po itong mundo na to. Iba po yun. Sa lupa, may bahay ka. Sa langit, may bahay ka rin. Hallelujah. Paano tayo makapunta doon? Lilipad tayo. Anong patunay? Pastor, talaga ba? Nung pag sa Shemini at Seret, lilipad tayo? Yes po. Ito po ang patunay. Nangyari po yan kay Jesus. Naalala niyo si Jesus nung siya ay nag-raise from the dead? Siya ay nabuhay na maguli. Nakita siya ni Mary Magdalene. Hahawakan siya ni Mary Magdalene. Ano sabi ni Jesus? Nole, metangere. Totoo po yun, di ba? Touch me not. Bakit? Hindi pa ako nag-a-ascend sa aking Ama. Pero sa morning yon, nung kinahapunan, kinagabihan, bumalik siya, pinahawakan niya ngayong kanyang butas ng kamay dito sa kanyang mga alagad, di ba? Bakit? Siya po ay pumunta na po sa langit. Anong ginawa ni Jesus? Sabi sa Hebrews, hinatid niya na po ang kanyang dugo. Sa tabernakulo ng langit, kabayaran ng ating habang buhay na pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sa tabernakulo ng langit, binigay niya na sa Ama, Ama, it is finished. Sino mang maniwala sa akin, mapapatawad. Kaya kayo po, pag pumunta kayo sa church, ang tinitingnan ng Panginoon, Diyos Ama sa inyo, ay yung tinanggap niyong si Jesus. Hindi ang performance ninyo, kundi ang performance ni Jesus Christ. Yung ginawa ni Jesus na pumunta sa langit, tapos bumaba sa lupa, ganun ang magiging katawan natin. Diyan sa Shemini at Seret. Kahit saan tayo pumunta. Amen. Lilipad tayo, bababa, papuntang lupa, aakyat, papuntang langit. Napakaganda ng plano ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yun po yung sa Shemini at Seret. Pero dito po tayo mag-focus, the millennium, the reign of the King. Nakita na natin ang Old Testament, ang shadow. Ngayon, tignan naman natin yung reality. Hula na ni-reveal kay Apostol Juan, Apostle John. Revelation 20, verse 1. And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that the ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Yung angel na yon, si Jesus Christ. Hawak ang susi doon sa abyss, sa bottomless pit. Ibig sabihin po, habang naghahari si Jesus dito ng 1,000 taon, nakakulong si Satan. So, hindi pa pwedeng nandun din si Satan. Bakit siya nakakulong? Naalala niyo yung tinuro sa atin, the Battle of Armageddon? Di ba no, sa Battle of Armageddon, natalo na si Satan, tama? Kinulong na siya sa abyss. Diniscuss po sa atin yan. Balikan niyo po sa podcast. At mag-notes po tayo para matutunan natin ito. Alam natin ang plano ng Diyos sa atin. 1,000 years reign of Jesus, 1,000 years din nakakulong si Satan. Tingnan po natin. Verse 3. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him to keep him from deceiving the nations anymore
until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. Pagbastan po natin yung verse. He must. Yung word na must, parang talagang dapat kailangan pakawalan si Satanas. After 1,000 years, pakakawalan siya. Alam ko sumasagi sa utak ninyo, bakit papakawalan pa? Diyan na siya. Gigil na gigil ako dyan. Na bakit papakawalan pa? Kahawig ng question na, bakit kasi sa Garden of Eden, meron pang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kasalanan ng Diyos yan. Kung hindi sana nakain ni Eva, di sana walang kasalanan. Di sana masaya tayong lahat. Pero nung kinain nila yung isang bunga, dalawa yung puno doon, di ba? Tama po? May pagpipilian. Bakit po? Kasi si God, ginawa tayo as a free moral agent. Meron tayong free will. Meron tayong karapatang pumili. Pero pag nakapili ka na, yun na yun. Kaya nung kinain nila yung tree, the knowledge of good and evil, anong ginawa sa kanila? Pinaalis na po sila sa hardin. Hindi nila pwedeng kainin dalawa. Pag napili mo na, yun na. Ganon din po dito. Habang si Jesus ay naghahari ng 1,000 taon, yung isang pagpipilian, Satanas, ay nakakulong. Ngayon po, sa ating panahon, merong pagpipilian. Devil or yung paniniwala mo sa Panginoon. It's our choice. Hindi tayo robot. Hindi ka robot. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka robot. Kaya, ganun ang plano. Bakit pakakawalan pa? Pakakawalan si Satan kasi nga po maglo-launch siya uli ng another battle. Tandaan po natin yung battle na ito, hindi ito yung diniscuss last 2 weeks. Nangangarap lang si Satan na baka pag pinakawalan ako, mag-aano pa ako, mag-aaya pa ako ng marami, baka manalo pa ako. Pero nakalagay sa hulad, sa Revelation, na hindi na siya makaka-launch ng another battle. Tignan po natin sa verse 7. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison. O, hindi po ito yung, nirelease siya, pero hindi ito yung Battle of Armageddon. Tapos na po yun, Itong battle na to, walang pangalan. Nilagay lang dyan battle. It's just ordinary battle. Regular lang yan, normal lang. Gaano katagal siya kinulong? 1,000 years. Satan will be released from his prison. 1,000 years, over na. When the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison. And will go out to deceive the nation in 4 corners of the earth. Talagang deceiver talaga to si Satan, no? Kailan to? After 1,000 years. Wala pang Shimini at Seret, After 1,000 years, pakakawalan siya. Siya ay mandideceive pa din ng maraming tao. Gog and Magog, to gather them for battles. Ilan ang kanya madideceive? In number, they are like the sand on the seashore. Marami-rami din. Marami pa siyang madideceive doon. Pero kala niya, nangangarap lang siya, kala niya mananalo siya. Actually, walang battle na magaganap. Sabi mo nga sa katabi mo, walang battle. Walang battle. Sinasabi lang, may battle. Sige, sugod pa tayo, pero walang battle na magaganap. Bakit? Tingnan po natin sa verse 9. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city He loves, referring to Jerusalem. Tandaan po natin sa Millennial Kingdom po, ang capital ng buong mundo ay Jerusalem, the city He loves. But fire came down from heaven and devoured them. Naka-ready pa lang, sabi ni Satan, okay, ready. Ready na kayo, mga kawal? Pagka-ready pa lang, meron na kaagad apoy mula sa langit. At sila ay natupok. May battle? Wala. Nasaan tayo niyan? Nanonood lang tayo. Cheering squad, yeah! Galaban ka ba? Hindi ka lalaban. Na-imagine nyo ba pag yung Battle of the Armageddon, kala mo may hawak kang espada? Yung para na-imagine mo yung gladiator, yung para kang nandun sa shing! Gaganon ka, naiisip mo ba? Hindi po. Hindi po. That moment, wala kang gagawin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon. Anong gagawin ng Kristiyano? Andun lang sa likod.
Pupurihin lang natin ang Panginoon. Go, Jesus! Yes, Jesus! Hallelujah, Jesus! Amen? Kaya kahit magbandana ka doon ng puti or red, wala ka rin gagawin. Kahit may sword ka pa, tapos na. Tapos na po. Si Jesus ang bahala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus ang bahala. Ganon din po yung kaligtasan natin. Binigay ito libreng-libre. Hindi paghihirapan. Madaling makuha ang kaligtasan. Just believe and decide. Yung free will mo, piliin mo, Lord, kayo na pong bahala sa buhay ko. Makita natin sa Revelation na yan, sa reality, na walang malalaunch na battle kasi talo na si Satan. Verse 10, and the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. May pag-aaral, may school of thought, na yung burning sulfur na yan, yung lake of fire na yan, ito yung mundo na to, na ating tinatapakan. Ha? Paano yung pastor? Pero hindi naman tayo interesado dyan, kasi nung panahon na yan, pag ito na yung lake of fire, nasa na tayo yan? Wala na tayo dito. Amen? Amen? School of thought lang naman yung pag-aaral ng mga Bible scholars. Yung mga na-deceive ni Satan after the millennial kingdom, kasamang lilalagay doon sa lake of fire. At they are forever there. Kaya yun na yung huling pagpapakawala sa kanya. Tingnan po natin uli yung God's prophetic timeline. Ito po yung church age. Sandyan po tayo, pagmasdan po natin. Kapag nakikita po natin yan, ang pinaka number one na kaisipan natin, alamin natin kung nasaan tayo. Di ba nandun tayo? Church age. Ito na yung plano ng Panginoon. Ngayon tinatalakay po natin yung sukot. Di ba? The Battle of Armageddon. Si Kristo ang naghahari dyan at after 1,000 years, magkakaroon ng final revolt. Yun yung pinakawalan si Satan and at konting saglit lang, Shemini at Seret na. Nandyan pa kayo? Amen. Natututo po tayo? Purihin ang Panginoon. Ang banal na Espiritu po ang bahala sa atin. Makita natin yung plano ng Panginoon. Ngayon, 3 views about the millennial kingdom. Para alam po natin, baka mali pala yung paniniwala natin. Ano bang tinuturo ng Biblia? Tayo po ay tapat lang po kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo nag-iimbento, hindi po tayo nangongopya, kung ano lang po ang salita ng Panginoon, realidad mula sa salita ng Diyos, yun po tayo. Number 1, Aminialism. Aminialism means sa Greek, no. Ibig sabihin, no millennium. Hindi sila naniniwala sa millennialism. No millennialism, hindi naniniwala sa literal. Naniniwala sila pero hindi literal. So lahat ito spiritual lang. Tingnan po natin yung diagram. Ito po yung view. You can Google it po kung gusto nyo pong i-search yan. Tawag dyan, nunc millennialism. Yung nunc means now. Naniniwala sila, nung si Jesus ay namatay, nilibing, at muling nabuhay, doon na nagsimula yung millennialism. At, ito na po, spiritual reign of Christ. Lahat ito, spiritual lang. Naghahari si Jesus, spiritual lang. Hindi literal. Ngayon, may question kayo. Naghahari na ba talaga si Jesus sa mundo? Naghahari sa mga taong tumanggap sa Kanya. Yung dominion ni Jesus, nandun na sa church. Sino ba ang church? Tayo, ang tao. Naghahari siya, pero sa buong mundo, hindi pa po naghahari si Jesus. Bakit? Sabi sa Biblia, ang naghahari pa rin dito sa mundong ito ay si Satan. Pero itong aminialism, sila ay naniniwala na spiritual lang po ang lahat. Ngayon, hindi ba literal na nagkatawang taong si Jesus? Di ba literal yon? Nagkatawang tao. Literal ba na siya ay namatay? Amen, di ba? Hindi naman spiritual namatay. Literal ba na siya ay muling nabuhay? Literal ba na siya ay nasugatan? Literal ba na siya ay pinako? Yan po ang sabi sa Biblia, kaya nga pinahawak niya pa eh. Literal. Hindi po spiritual yan. Tandaan po natin, may mga bagay sa Biblia na tinatanggap natin na spiritual. Pero, meron ding mga literal. Pag hindi mo kayang i-accept as spiritual, ang gagawin mo lang, accept mo as literal. Pag hindi mo naman kaya accept as literal, accept mo spiritual. Halimbawa po, si Jesus nung nangangaral,
binigyan niya ng isang malalimang pangangaral yung sinusundan siya ng maraming crowds. Sabi niya, kainin nyo ang aking katawan at inumin nyo ang aking dugo. Ano nangyari sa crowd? Di ba nag-alisan yung iba? Ngayon, literal ba yon o spiritual? Sige nga, Pastor. Sabi ni Jesus, that moment, kainin nyo ang aking katawan. Inumin nyo ang aking dugo. Spiritual, literal. Spiritual, that moment. Bakit? Ang daming sumusunod sa kanya kung kakainin yung katawan ni Jesus, ubos si Jesus. Sa'yo pa lang, ubos na siya eh. Di ba? Tapos ang dami pang crowd. Inumin nyo ang aking dugo. Di ba pagkain? Cannibalism. Pag dugo, Dracula. O di ba? Ibig sabihin, spiritual yun. Yun po yung sinasawag nating spiritual. Pero literal, ano yung mga literal na pwede natin tanggapin? Yung sugat niya. Siya ay literal na umakyat sa kanan ng Diyos. Yun po yung mga bagay na pwede natin tanggapin as literal. Amen? Ang aminialism, this is wrong. Yan po yung number 1. Wrong po yan. Sabihin nyo nga, wrong. Number 2, postmillennialism. Ito, mali din po ito. Ano naman view niyan? Yan. Ito, kakaiba naman po ito. Tingnan natin yung diagram. Postmillennialism. Ito naman, ang paniniwala niya, millennium in process. Yung paghahari ni Jesus, nasa proseso pa. Ganun din, pares lang din sila ng aminialism. Nung si Jesus ay namatay, nilibing at muling nabuhay, doon nagsimula yung millennial. Ibig sabihin, church age, millennial na. Nangyayari na, ito na yon. Pero in process. Nasa proseso pa. At pag dumating sa sukdulan ng proseso, saka lang bababa si Jesus. Kakambal po ito ng theology o paniniwala ng Reconstructionism. Liberation theology. Ito po, lahat na to. Ito na yung millennial. Pero ayusin natin. Ayusin natin ang mundo sa pagbabalik ni Jesus. Kaya tumakbo kang presidente. Naniniwala sila na bababa lang si Jesus kapag maayos na ang mundong ito. Kaya may kilala po kayo, mga Kristiyano, na very active sa politics, very active sa pagiging pinuno ng bansang ito. Kailangan maging pinuno ka. Kailangan maging principal ka. Kailangan maging chief police ka. Hindi masama po. Hindi po masama na maging head. Pero yung pagiging head mo para ayusin ang mundong ito, yun po yung hindi dapat. Nagiging head tayo kasi pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen? Nasasakupan natin ng mga tao, meron tayong impluensya, meron tayong influence sa tao para magbahagi ng salita niya at sabihin ang totoo. Amen? Pero i-construct ang mundo, ay yun po ang hindi tama. Sino lang, wala tayong kakayanan i-fix ang mundong ito. Hindi natin kaya itong i-fix. Science, hindi kayang i-fix. Example, yung global warming po. Di ba painit na po ng painit ngayon? Nung bata ako, nakakalabas pa kami. We are called, ang tawag doon? The sunlight boy. Tama ba ang tawag doon? Nagbabasketball kahit tirigang araw. Laser boy ba yun tawag doon? Solar boys. Isa rin po kung ganun. Yung pag-uwi mo, kakulay mo na yung pinto. May mga lugar na kung saan dating nagyayelo, ngayon ang init na. May lugar na mainit, hindi nagyayelo, nagyayelo na. Global warming po. Di ba, na-share po ni Pastora Berna, yung hailstorm, yung umulan ng tipak-tipak ng yelo, hindi po snow hindi natin kayang i-fix ang mundong ito. Kaya mali po ito. Sa righteousness, sa kabutihan, mas masama ba ang tao ngayon o kaysa dati? Ngayon, di ba po? Parang nung bata po ako sa elementary school, ang pinakamasamang pwede mong gawin, yung mangopya ka. Pag nahuli ka nun, guidance ka. Okay, yung bubble gum, idikit mo. Hindi nga bubble gum, minsan, idikit mo sa notebook ng classmate mo. Ang sama mo na nun. Guidance ka. Ngayon, anong pinakamasamang pwedeng gawin ng isang estudyante sa loob ng classroom? Bully. Yung iba may dala pang patalim. Droga. Pasama ng pasama ang mundong ito.
Only in the Philippines na niluluto po yung shabu sa loob ng kulungan. Paano ka? Kinulong ko nga para magbago eh. Tapos sa kulungan, nandun pa yung lahat. Babae, droga. Saan ako pupunta? Kala ko pag kulong magpapakabait. Doon malaya. Kakatok lang. Nakapunta ka na, pastor? Hindi, nag-research lang ako. Pinagtanong-tanong ko lang. Pinagtanong-tanong ko lang yung mga nakulong. Nakulong ka ba? Tanongin nga kita. Saan ka pa pupunta? Kulong ka na. Puro layaw pa. Only in the Philippines. We cannot fix this world. Kung i-fix mo, wala na. Mababaliw tayo. Bandang dulo, Lord, tama na. Maubusan ka na ng panahon. Parang chasing the wind. Parang ang namamana sa dilim. Hindi mo alam. Kaya ito pong post-millennialism, mali po ito. Sabihin nyo nga, wrong. Yan. Dalawa po ang mali, isa lang ang tama. Ano po ang tama? Ito po yung tama at pinaniniwalaan natin na sinasabi sa Biblia, pre-millennialism. Tingnan po natin ang diagram. Yan po yun. Yung kanina nyo pa po nakikita. Yan po ang pre-millennialism. Tayo po ay nasa church age, naghihintay sa rapture. After the rapture, may 7 years tribulation na hindi naman natin dadaanan. Sa mga hindi lang na rapture yan. Second coming, Battle of Armageddon, tatalunin si Satan, makukulong siya ng 1,000 years. 1,000 years, magre-reign si Jesus Christ, kasama natin, nagre-reign yan. 1,000 years. After 1,000 years, pakakawalan si Satan, nangangarap siya na mag-launch ng isa pang battle, pero maglo-launch pa lang siya, tupok na sila, and then after that, konti na lang, on the 8th day, eternity, new heaven and new earth. Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan na natin ng Diyos. Sa premillennialism, literal lang po yan. Literal na may church age. Literal ba o spiritual lang to? Literal to. Literal na may rapture. Literal na may 7 years. Sabi sa Biblia, literal na may second coming. Inaral natin 2 weeks. Literal po lahat ito. Yung mga bagay na hindi natin kaya i-accept na ating sentido, naniniwala naman po ako you have the Holy Spirit inside you. You have the mind of Christ. Di ba? Nawawala na nga tayo ng obligasyon Konting paalala lang talaga pag hindi minsan naririnig ang Holy Spirit, tatapikin. Pero, pagtiwala na natin ang kilos ng Banal na Espiritu. Sino mas malakas? Ikaw o Banal na Espiritu? The Holy Spirit. Amen? Hindi yan makakahon kung paano siya kumilos sa tao. Amen? Ganon din ang ating pagtitiwala. Kaya yung mga bagay na hindi natin kayang i-accept as literal, ituturo ng Holy Spirit kung paano natin ito i-accept na nakaayon sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Hindi po tayo mag-iimbento. Sabi po sa Biblia, ang mga bagay na hayag, yun lang po ang ating tatanggapin. Hindi magdadagdag, hindi magbabawas. Ngayon, Pastor, ngayon alam ko na yan, thank you Lord. Anong gagawin ko? Anong kailangan kong gawin? Anong kailangan kong i-apply? Tapos na ba tayo, Pastor? Pwede na tayong mag-new heaven and new earth? 5 M's to remember. Bakit remember, Pastor? Kasi naniniwala kami, di ba? We are feeding the soul part. Saan ba ang remembering? Sa mind. And we believe that if you remember these 5 M's, yung M na to, hindi nyo malilimutan bakit? M means millennium. Hindi yan chocolate, ha? M&M yun, dalawa lang yun. 5, number of God, M, millennium. And we believe the work of the Holy Spirit is very powerful. Kapag nasa mind mo na yan, bababayan sa puso mo if you always choose to remember. Pag na-remember mo na, mind plus your emotion, nagkampi na, susunod na lang ang will, your action, and your body. Number 1, nandyan pa kayo? Number 1, sabay-sabay nating basahin. Magalak, manalangin, at magpasalamat palagi. Sabi mo, isa lang yan, ba tatlo yan? Siyempre, magpipinsan po yan. Parang lahat yan. Siguro ano yan? 7 years. Hindi po. Magpipinsan po yan. Isa pa, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Magalak, manalangin. Ang magalak, ang manalangin, magpasalamat ay isang bagay, pero yung piliing palagi ay ibang bagay. Alam niyo po, every day, meron kang rason para magalak. Dapat laging may kahit isa nangyari sa'yo o mangyayari pa lang, lagi.
It's always a reason to rejoice. Lord, thank you. Una lang, every gising is a blessing. Salamat, Lord. Pumalpak man ako kahapon, salamat sa bagong umaga at bagong pag-asa. Tatama ko po yun. Samahan niyo po ako, Panginoon. Magalak. Laging manalangin. Panalangin mo sarili mo, panalangin mo asawa mo. Panalangin mo yung kumpanya mo, panalangin mo yung mga taong hawak mo. Huwag kang manangan sa sarili mong galing. Laging manalangin, Panginoon, guide me. Panginoon, lead me. Hindi ko to kaya. Kaya magpipinsan yan magalak, manalangin, at magpasalamat. Alam niyo po, ang pusong mapagpasalamat, ay, maganda po yan. Nagpapasalamat lang po kasi tayo minsan pag may mga grabing nangyari sa atin. For example, yung pinaka-grabing mangyari sa'yo, tumatawid ka dyan sa kalsada. Yung mga traffic light, si Ryan minsan, di ba, sira, biglang nag-green. Biglang kumislap. May mga hindi magagaling na mag-drive, dumiretso. Ikaw, pero pumreno. Buti lang, hindi katangusan ang ilong mo. And then after that, salamat Lord, salamat Lord, salamat Lord. Yung ba yun? Saka ka lang nagpapasalamat pag may mga grabe. Alam niyo po, saan magandang sanayin ang pagpapasalamat? Sa mga maliliit na detalye ng buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pag nagkaroon ka ng pusong mapagpasalamat sa maliliit na detalye, yung simpleng naglakad ka lang, ito yung bahay mo, 3 lakad, ito na yung school mo. Salamat, Lord. Wala kang pamasahe. Salamat, Lord. Pwede akong hindi pumunta ng kantin. Ang sarap ng luto sa bahay ni Rosing. Diba? Yung mga bagay, kaya ipapaisip ng Banal na Espiritu sa'yo kung ano yung mga Lord, salamat, may asawa ko. Hindi lang asawa, maganda. Pogi. Makisig. Magaling kumanta. Kahit tulog, kumakanta. Nasa tono. Ano yung mga bagay mo dapat mo ipagpasalamat? Tandaan po natin, Proverbs 17:22, a happy heart is a good medicine, and a joyful mind causes healing, but a broken spirit dries up the bones. Sa Tagalog, mas maganda po, tinan niyo po, Kawikaan 17:22. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Ngitian ng katabi, masaya ako ngayon. Sabihin mo, yan. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Lord. Umabot kami sa 7th pista. Hindi ka pa bumalik. Natutunan namin to. Salamat. Hindi kami mangmang. Hindi na kami mangmang. Alam na po namin ito. Unang Tesalonica, 5:16-18. Magalak kayong lagi. Ito yung magpipinsan. Magalak kayong lagi. Kailan? Palagi. Palagi kayong manalangin. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo pakikipag-isa kay Kristo. Nakipag-isa ka kay Kristo? Amen. Ang kalooban ng Diyos, magpasalamat, manalangin, magalak. Yan ang kalooban ng Diyos. Piliin mo, hindi lang ang Pilipinas. Piliin mong magalak, piliin mong manalangin, magalak, manalangin, magpasalamat. Yan. Maraming dahilan para gawin mo ito. Lalo sa mga Kristiyano na alam ang katotohanan. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Yan po ang number 1. 5 M's to remember habang tayo naghihintay ng Shemini at Seret. Alalahanin, isa puso at gawin. Number 2. Sabay-sabay basahin. Magtiwala sa Diyos. Siyempre, ang pagtitiwala mo sa Diyos. Siyempre, magtiwala ka rin sa mga kasambahay mo. Pero higit sa lahat, ang pinaka number 1 na tiwala mo, nasa Panginoon. Di ba? Nasa Proverbs 3:5-6 yan. Di ba? Sabi niya, teach me to trust in you with all my heart and lean not on my own understanding.
In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. Do not lean on your own understanding. Hindi natin kaya i-fix ang mundong ito. Huwag mo na i-fix. Gawin mo na lang, magtiwala ka sa Panginoon. Tingnan niyo po yung verse, mga awit. Tingnan niyo to ha. Umupo ng maayos. Pagmasdan natin at basahin ang Biblia sabay-sabay. 1, 2, 3, mga awit, 25:3. Ang sino mang nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan. Ngunit mapapaya ang mga traidor. May kilala ba kayong traidor? Kung may kilala kayong traidor, you cannot fix it. Anong sabi sa Biblia? Mapapaya. Huwag nyo nang isipin. Ang isipin nyo, yung unang linya, ang sino mo nagtitiwala sa inyo ay hindi malalagay sa kahihiyan. Magtiwala ka lang. Sabihin sa katabi, tiwala lang. Yan. O, sa kabilang katabi, yung traidor, bahala si Lord. O, hindi po ako nag-invento niya na kahit basahin niyo po yan. Nakalagay. Meron palang verse para sa traidor. Post ko nga yan sa Facebook. Nakalagay. Signs of maturity. Hindi na ako nagpaparinig sa Facebook. Di tulad ng iba dyan. Post nyo yan. Number 2, magtiwala kanino po? Sa Diyos. Hindi tayo mapapaya. Romans 10:11. Tingnan natin yung isa pang verse. For the scripture says, whoever believes in Him, whoever adheres to trust in and relies on Him, ano mangyari? Will not be disappointed in His expectation. Anong expectations mo? Maka-graduate? Magkaroon ng magandang kinabukasan? Makahanap ng bahay? Magkaroon ng bahay? Magkaroon ng asawa? Magkaroon ng aso? Magkaroon ng cellphone? Ay, mga malalaki. Lumago ang negosyo? Mabayaran ang utang? Magkaroon ng bagong life? Magkaroon ng bagong gulong? Kotse? Ano man ang ina-expect mo, pag nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka madidisappoint. Amen? Sabihin sa katabi, tiwala lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Habang tayo ay naghihintay sa Shemini at Sirit, or dun sa Millennial Kingdom, number 3, mag-aaral ng kanyang salita. Sabihin nga ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go. 5 po yan, ha? Nilagay po talaga ni pastor yan sa gitna. Diba? Foundation yan di ba? Ito yan. Mag-aral ng kanyang salita. Yan na, patay. Pag pag-aaral sa salita, ulo. Pag mag-aral ng kanyang salita, ulo. Parang naglulungkot bigla no? Nung bata ako, mag-aral ng kanyang salita, ulo. Gusto ko tugtog. Bakit po nasa gitna yan? Yan po kasi ang pundasyon. Yan po ang kinakapitan. Bakit? Pag nag-aral ka ng kanyang salita at lumalim ka sa relasyon sa Panginoon, may enjoy mo, magkakaroon ka ng kagalakan, alam mo yung pananalangin, pasasalamat, at magtitiwala ka kasi may alam ka. Nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Wala na pong dahilan para hindi mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang dami pong libreng pag-aaral sa online. Salamat po sa Panginoon dahil nabiyayaan kami makapag-aral at binigyan kami ng kakasigasigan na mag-aral ng salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos dun sa biyaya niya na yun. Pastor, ayoko mag-aral kasi may maintain akong grade sa church, sa school. Honor student ako, Pastor. Running for Summa. Summa cum laude, paano kapag summa kabilang buhay ka? Ang ano mo naman, harsh mo na. Paano lang pag sumakabilang buhay ka na? Madadala mo ba ang diploma? Mga kabataan, listen. Punta ka sa sementeryo. Nagpupunta ka sa sementeryo? Minsan, pag November, no? May kaedad ka dun. Ha? Di ba? Anong pakiramdam? Ang bata. Ha? Ang bata. Namatay. Hindi natin malalaman, ang great equalizer ng mundong ito, death. Walang makapagsabi kung kailan tayo mamamatay. Kaya ang mag-aral at sadyain, maging intentional sa pagkatuto ng salita ng Diyos is a choice. Kaya nga every Sunday, ginagawa natin ganito Preaching, teaching. Para paglabas natin dito sa bulwagang ito, marami tayong alam.
hindi tayo naloloko. Iba pag may alam. Lamang ang may alam. Naloloko. Hindi tayo nabobola. Kaya, yan po yung pangatlo. Mag-aral tayo. Para pag sumakabilang buhay tayo, alam natin, Lord, nag-aral ako. Alam ko, ina-expect mo, boom! Pag ikaw ay sumakabilang buhay man, alam mo, in-expect ko na to eh. Tinuro to sa BGC. Hindi man ako inabutan ng rapture, pero thank you, Lord, nakita kita face to face. Antayin ko na lang sila sa Shemini at Siret. Gusto mo nang bumaba? Hindi pa. Hindi pa new heaven niya, hindi pa new earth yun. Alam mo, tandaan, Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Nasa Bible po. Kaya piliin natin, hindi lang ang Pilipinas. Piliin nating matuto. Pag ikaw ay nagnenegosyo, inaalam mo? Yes. Kaya nga hirap pumasok sa negosyo pag di mo alam, mabobola ka at baka ma-scam ka. Kapag ikaw ay mamanliligaw, inaalam mo? Hindi, sagot ko na kaagad. Ganun ba ang kabataan ngayon? Kaya alamin mo, paligawin mo, 2 taon, 3 taon, tingnan mo kung matyaga. Di ba girls? Hindi yung, ang pogi, pastor, sayang to ah. Sayang to ah. To pa may to eh. Ikaw bahala. Kaya dapat aralin. Paano aralin? Courtship. Sa pagluluto, kailangan ba, wardi-wardi, paano ang masarap na dinuguan? Tikman nyo. Hindi mga kapitbahay, saan titikman? Punta lahat. Paano ang masarap na scramble? Inaaral. Kaya, lamang ang may alam. Sabihin sa katabi, lamang ang may alam. Kaya sabi ni Paul sa batang pastor, kay Timoteo, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa bawat pagtuturo po ng pastor, mga pastor, hindi lang sa BGC, sa buong mundo, we believe, inaaral nila to. At kung may pakikinggan naman kayo na hindi tugma, ibig sabihin, nag-aaral kayo. Hindi kayo, amen, yun na, dun ka na. Yung pala, nandun ka na sa spiritualization ng millennialism. Hindi ka madaling mabola kapag meron kang alam. Yan po yung payo ni Paul kay Timothy. Bakit gusto niyang study? Bakit sa Word of God, Pastor? Bakit? Alam kasi ni Paul, ito ang epekto ng salita ng Diyos. Tingnan natin. All Scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training. 4 na P yan sa Tagalog. Pagtuturo, pagsusuway, tutuwid, at pagsasanay. Tandaan natin pagtuturo, pagsusuway, pagtutuwid, at pagsasanay. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sino nag-i-equip? Salita ng Diyos. Kaya sabi sa mga awit, 100, 19, at 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano po yung 3 na natutunan natin? 3M, to remember. Number 1, magalak, manalangin, at magpasalamat. Number 2, number 3, yan po yung pinaka-foundation. Pastor, na-encourage ako ngayon. Gusto ko mag-aral, sige bilisan mo na. Gusto ko na umuwi, mag-aral ako doon. Na-encourage ako, Pastor. Sa aking pag-aaral ng salita ng Panginoon, Pastor, nabasa ko, anong gagawin ko dito, Pastor? Unang Korinto 15:19. Nabasa ko to, Pastor, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa aking pag-aaral, nabasa ko po ito. Unang Korinto 15 at 19. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kung ang pag-asa natin ni Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng mga tao. Anong ibig sabihin niyan, Pastor? Hala, kawawa ako? Ang pag-asa ko na kay Kristo? Pagmasdan niyo maigi. Talaga? Mali ang Bible.
Sabi ko na kaya gusto ko tugtog Pagmasdan nyo maigi, alam nyo kung ano ibig sabihin yan? Kapag hindi mo yan inaral at hindi mo yan binasa, yung buong konteksto, pwede ka nang ma-deceive yan. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Personal experience ko yan, naglalakad ako sa Karuhatan. May mga babaeng nakapalda. Nakaputi. Bahaba ng buhok. Hindi ko alam ang relihiyon nila. Hindi ko alam ang sama nila. Ako, batang leader. College pa lang ako noon. Madalas akong tumambay from PLB doon sa CLC. Batang leader ka. May sumalubong sa akin. Brother. Ito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat ng mga... Alam niyo, umuwi ako noon, kawawa naman ako, pambira. Hindi na ako nagpunta na CLC, naapektuhan ako. And then, shinare niya na sa akin yung faith nila, naguluhan na po ako. Kaya ang niyo pong lingkod, salamat sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng courage. Ano ba talaga ang sinasabi sa salita ng Diyos? Alam niyo ibig sabihin yan? Alam niyo po? Next week? Hindi. Hindi pa. Alam niyo kung anong tinatalakay dyan? Yung pinag-uusapan natin ngayon. Kung ang buhay mo, yung pag-asa mo kay Jesus, dito lang sa buhay na ito. At hindi doon sa buhay. Rapture, second coming, in the millennium, and the Shemini Atzeret, ikaw na ang pinakakawawang tao. Diyan sa 1 Corinthians 15, diyan sa verse na yan, sa chapter na yan, diyan nabanggit yung rapture. Kapag ang pag-asa mo kay Jesus ay sa buhay lang na literal na to, at pag ikaw ay namatay, bahala na. Bahala na bay. Ikaw na ang pinakakawawang tao. Anong reference niyan? Ano ang context niyan? Yung pinag-uusapan natin, tingnan niyo yung prophetic timeline. Yan. Di ba? Yan po ang reference nun. Kaya hindi kayo kawawa. Amen? Amen? Kasi umaasa tayo dyan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Hinula sa Jeremiah, di ba, na may isang Messiah. Hula ni Prophet Jeremiah. Mapapalitan ang covenant, the Messianic covenant. Si Prophet Jeremiah din ang pinasulat sa kanya ng Panginoon. Jeremiah 29:11. Favorite nyo. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Ang range ng utak mo nun is yung para pag nakita mo yung Jeremiah 29:11, ang konti ng range natin, scope. Pero nung sinusulat yun ng Panginoon, dun pa lang sa Old Testament, alam niyo yung scope nun? I know my plans for you. Ito ang scope. That's the revelation for us. Yan ang scope. I will give you new heaven and new earth. Yan po ang plano ng Panginoon sa atin. Ay, gusto ko pang matuto, pastor. Doon sa new heaven and new earth, gusto ko na umuwi. Gusto ko mag-aaral. The question is, who will be the people in the millennial kingdom? Sino ba yung mga tao? Maya wala ka dyan. Gusto nyo pa? Next week. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Biyaya ng Panginoon na bago matapos itong ika-5 buwan ng taon, matapos po natin itong series na ito. At sa June, ika-6, kalagitnaan ng buwan ng taon, mag-aaral ulit tayo ng panibagong revelasyon mula sa Biblia. Ngayon, for the meantime, ang ating beloved thought, rejoice, King Jesus is on His way. Amen? Palakpakan natin, Panginoon, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Rejoice, King Jesus is on His way. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo. Panginoon, salamat po sa katotohanan na hindi kami ang pinakakawawang tao sa mundo. Dahil nalaman namin ang iyong salita. Dahil nalaman namin ang plano mo. Na hindi lang kami umaasa sa buhay na ito. Hindi kami umaasa sa iyo para sa buhay lang na ito. Nagtitiwala, umaasa kami at nakikita namin na meron kang magandang, mabuting gagawin sa buhay namin.
ang tanging solusyon lang, ang tanging paraan lang para mas lalo mong maramdaman ang plano ng Diyos ay makipag-isa kay Kristo. Kung wala ka pang relasyon sa Diyos, ito na po ang tamang panahon. Kung napakinggan mo itong recording na ito, kung napakinggan mo itong podcast na ito, today is the day of salvation. Wag mo nang isa pa bukas pa. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi ito relihiyon. Hindi ito bagong relihiyon. Ito ay relasyon sa Diyos. Nais niyang baguhin ang buhay mo, nais niyang pumasok sa iyong buhay. Ngunit, kailangan mo magdesisyon. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo. Sundan mo ang panalangin ito. Kung may bago pong attendee dito, sumunod ka sa panalangin ito. At kung tinanggap mo na ang Panginoon, sumunod ka pa rin para lang sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sabi mo ng buong puso, Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat. Narinig ko ang mabuting balita. Narinig ko ang mabuting balita. Salamat, O Diyos, Salamat, O Diyos, sa dakilang sakripisyo mo, sa dakilang sakripisyo mo, sa iyong dakilang plano sa iyong dakilang plano sa aking buhay. sa aking buhay. Naniniwala ako Naniniwala po ako sa iyong pagligtas sa akin sa iyong pagligtas sa akin, na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, inilibing, inilibing, muling nabuhay, muling nabuhay, at muling babalik at muling babalik para sa akin. para sa akin. Panginoon, Panginoon, pinatawad mo na pinatawad ang mo aking mga kasalanan. ang aking mga kasalanan. Nilinis mo na Nilinis mo na ang aking buhay. ang aking buhay. Inaanyayahan kita. Naanyayahan kita. Pumasok ka Pumasok sa aking espiritu. sa aking espiritu. Ikaw ay aking Diyos Ikaw ay aking at Diyos, tagapagligtas. tagapagligtas. Sa pangalan ni Sa Jesus, pangalan ni Jesus, isulat mo po sulat mo po ang aking pangalan ang aking sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Sa pangalan ni ito po ang Jesus, aking dalangin. ito po ang aking dalangin. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa BGC. Salamat po sa mga umaten. Hindi po aksidente na sila po ay narito. Meron po kayong dakilang plano sa amin. At napakalaki ng scope. Kita mo ang lahat sa buhay namin. Kaya, Lord, yung natutunan namin, tulungan nyo kaming ma-apply namin sa buhay namin. Ito kami magpasalamat, magtiwala, at patuloy na lumalim at mag-aral ng iyong salita. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Pangunahan mo kami sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen! Malakas na malakpak sa Panginoon! Hallelujah! Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.